Generation of Unity, Partners for a New Philippines, a biblical perspective. Throughout the Bible, we see how God calls His people to unity. From the tribes of Israel to the early church, the Lord's plan has always been for His people to stand together in faith, love, and purpose. In the same way, the vision for New Philippines can only be realized when generations unite under God's guidance, working together in harmony to build a nation that honors Him. Unity, a divine calling. Psalms 133 verse 1 declares how good and pleasant it is when God's people live together in unity. This is not just a wishful thought, it is a divine principle. God designed families, communities, and nations to flourish through unity. When generations work together, they reflect the very heart of God, who desires for His people to be one. John chapter 17 verse 21. In the New Philippines we dream of, unity is not merely a strategy for progress, but a spiritual mandate. The younger generation, full of vision and energy, needs the wisdom and guidance of their elders. Likewise, the older generation must embrace the enthusiasm of the youth, mentoring them with biblical values so they can lead with integrity and faith. And strength in generational partnership. In Exodus chapter 17, we see a powerful picture of generational partnership. As Joshua led the Israelites in battle, Moses stood on the hill with his hands raised in prayer. When Moses grew weary, Aaron and Hur supported his arms, ensuring victory. This story teaches us that success comes when generations support each other, those in the battle and those in intercession. The same applies today. The youth must go forth in action, building and innovating, while the elders remain steadfast in prayer, offering wisdom and guidance. Together, we can overcome challenges and build Philippines grounded in righteousness and faith. A nation built in godly foundations. Proverbs chapter 14 verse 34 tells us, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. If we truly desire a transformed Philippines, we must ensure that our foundation is built on God's principle, justice, honesty, compassion, and humility. It must define our leadership, our businesses, and our daily interactions. The church has a critical role in this movement. Just as the early church in Acts chapter 2 verses 44 to 47 shared everything in common and grew in faith and number, so must we stand together, pastors, parents, teachers, workers, and students, uplifting one another in love and accountability. The time for unity is now. The enemy seeks to divide, but God calls us to unite. Philippians chapter 2 verse 2 urges us to be like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. The time to act is now. Will we continue in division, or will we rise as one people, one body in Christ, to reveal and restore our nation? Let us take up the call. Let the young and old, the leaders and the followers, the rich and the poor, every Filipino is stand together in faith and purpose. Let us be the generation of unity, the partners for a new Philippines under the banner of God's righteousness. A brighter future awaits, and it begins with us. May God bless the Philippines. Makes life at ease through Valuetips Digital Store. Shop now! Mga henerasyon ng pagkakaisa, mga katuwang para sa bagong Pilipinas, isang makasaysayang pananaw ng Biblia ni Chris and Brasa. Sa buong kasaysayan ng Biblia, makikita natin kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkakaisa. Mula sa 12 tribo ng Israel hanggang sa unang iglesia, ang plano ng Panginoon ay para sa kanyang mga anak na magkaisa sa pananampalataya, pag-ibig at layunin. Ganito rin ang pangitain para sa isang bagong Pilipinas, isang bansang uunlad sa ilalim ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bawat henerasyon.
pagkakaisa, isang banal na tawag. Sinasabi sa Awit, chapter 133, verse 1, napakabuti at kaya-aya kapag ang bayan ng Diyos ay namumuhay ng nagkakaisa. Ito ay hindi lamang isang simpleng pahayag, kundi isang banal na prinsipyo. Ang Diyos ang nagtatatag ng pamilya, komunidad at bansa upang lumago sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kapag nagkakaisa ang mga henerasyon, ipinapakita nila ang puso ng Diyos na nais tayong maging isa. Juan chapter 17 verse 21. Sa ating pangarap na bagong Pilipinas, ang pagkakaisa ay hindi lamang isang estratehiya para sa pag-unlad, kundi isang espiritual na utos. Ang mga kabataan na puno ng sigla at pangarap ay nangangailangan ng paggabay mula sa mga nakakatanda. Gayon din, kailangan yakapin ng mga nakakatanda ang kasiglahan ng kabataan. Tinuturuan sila ng mga pagpapahalagang makadiyos upang mamuno ng may katapatan at pananampalataya. Lakas ang pagtutulungan ng mga henerasyon. Sa Exodus chapter 17, makikita natin ang isang makapangyarihang larawan ng pagtutulungan ng mga henerasyon. Habang pinamumunuan ni Josue ang Israel sa labanan, si Moses naman ay nakataas ang kanyang mga kamay sa pananalangin. Nang siya ay nanghihina, sina Aaron at Hur ay umaalalay sa kanyang mga kamay. Kaya nagtatagumpay ang Israel. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tagumpay ay dumarating kapag ang mga henerasyon ay nagdadamayan, ang mga nasa harapan ng labanan at ang mga nasa pananalangin. Gayon din ngayon, ang mga kabataan ay kailangang kumilos, lumikha at magtayo, habang ang mga nakakatanda ay nananatili sa pananalangin, nagbibigay ng payo at nagtuturo ng landas ng katwiran. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, malalampasan natin ang anumang hamon at maitayo ang isang Pilipinas na nakaugat sa katwiran at pananampalataya. Isang bansa na nakatayo sa makadiyos na saligan. Sinasabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng anumang bayan. Kung tunay nating hinahangad ang pagbabago sa Pilipinas, kailangan tiyakin natin na ang pundasyon nito ay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos, katarungan, katapatan, malasakit, at pagpapakumbaba ang dapat magtakda ng ating pamumuno, negosyo at pang-araw-araw na buhay. Malaki rin ang papel ng iglesia sa kilusang ito. Kung paano ang unang iglesia sa Gawa chapter 2 verses 44 to 47 ay nagkakaisa sa pagbabahaginan, pananalangin at paglago, gayon din dapat tayo ngayon, mga pastor, magulang, guro, manggagawa at mag-aaral na nagtutulungan upang palakasin ang isa't isa sa pag-ibig at pananagutan. Panahon na para magkaisa. Nais ang kaaway o ng demonyo na tayo ay pagwatak-watakin. Ngunit ang tawag ng Diyos ay tayo'y magkaisa. Sa Pilipos chapter 2 verse 2, tayo ay pinapalalahanang magkaroon ng iisang pag-iisip, maiisang pag-ibig, nagkakaisa sa espiritu at maiisang layunin. Ang oras ng pagkilos ay ngayon na. Mananatili ba tayong hati-hati o magpapasya tayong magbuklod bilang isang bayan, isang katawan kay Kristo upang buuin at baguhin ang ating bansa? Tayo na tumugon sa tawag na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mula sa mga namumuno o hanggang sa mga nagtatrabaho, mula sa mayayaman hanggang sa mahihirap. Ang bawat Pilipino ay may papel sa pagbabagong ito. Tayo na, mga henerasyon ng pagkakaisa, ang mga katuwang para sa bagong Pilipinas sa ilalim ng watawan ng katwiran ng Diyos. Ang mas maliwanag na hinaharap ay naghihintay at magsisimula ito sa atin. Pagpalain nawa ng Diyos ang Pilipinas. Sumaatin ang pagpapalang higit sa lahat. Welcome to Bazaar PS, your reliable online bazaar. Shop now!